Ito yung tinatawag na checkmate exercises. So para po ito sa mga beginner and intermediate players. So ito po yung exercises na dapat muna i-master ng mga baguhan sa chess. Kasi ito ay rules sa chess, paano natin maipanalo yung game. So yung rules sa chess, para may panalo natin yung game ay dapat ma-checkmate yung king. So ma-checkmate natin yung king gamit yung pieces. Pag-aralan natin paano gamitin yung chess pieces. So ito po mag-dito. Okay, queen sacrifice. Yan, after queen sacrifice, mayroon pong checkmate. So ito yung isang paraan para matuto tayong mag-mate sa king. Kasi mahirap sa mga chess beginner ay alam nila yung rules, how to move the pieces, pero marami pa rin ang hindi marunong mag-mate sa king or hindi nila makita yung 2 moves mate, 3 moves mate. So kaya ito yung chess exercises na dapat nyo muna pag-aralan. Okay, so ito po yung next diagram position. Okay, so open po yung king dito. So dito ay karamihan sa mga chess player na beginner nagkakamali dito kasi minsan ito yung blunder na move. Kasi akala nila mate na agad yung king pag nandito yung queen. Tingnan nyo yung depensa, may bishop na kakapture dyan yung queen. So mali. So magsasacrifice lang tayo ng pyesa kung mayroon tayong nakitang advantage tulad ng material advantage or mate. So pag wala po tayong advantage, so mali po yung sacrifice natin. Okay, kapag under attack yung mga pieces natin, wag muna natin galawin, mag-isip muna tayo kung mayroong counter attack sa king at mayroong checkmate. So ito po yung tamang move, attackin lang yung king, tapos after king move, capture yung bishop. Okay, checkmate yung king. So maraming mga chess player ay hindi na kakaintindi, ay yung iba na hirapan maintindihan ano yung tinatawag na checkmate. So yung checkmate ay ang king is under attack. So once ang king ay under attack sa kahit anong pyesa ay check ang tawag doon. So ayon sa rules ng chess, kapag ang king ay check, so kailangan natin ma-remove yung check. So may tatlong paraan paano ma-remove yung check. I-move natin yung king, kakapture natin ang checking piece, or i-block natin yung check. So kapag hindi natin yan nagawa, so ang sabi sa rules ng chess, kapag ang king ay check at wala nang mapupunta ng ibang square or hindi niya ma-remove yung check, ang king ay checkmate. So meaning ang checkmate, iba yung checkmate sa check. So ang check ng king ay under attack, so kailangan ma-remove. So pag na-remove, wala nang check, so meaning ang king ay hindi pa checkmate. Pag ang king ay under attack at wala na siyang pupunta ng square o hindi niya ma-remove ang attack sa kanyang king, ito ay
checkmate. So ayon sa rules ng chess, kapag na-mate mo yung king ng opponent mo ay panalo ka na agad. So yan po ang rules sa chess, paano manalo sa king. Okay, so ito po yung position. Ang king ay made dahil na-attack siya ng queen. So hindi niya pwede kakapturin yung rook dahil may depensa yan na queen. Hindi niya rin pwede kakapturin yung queen dahil may depensa na rook. Okay, hindi rin siya pwedeng pumunta dito sa light square dahil may bishop na kabantay. Hindi rin pwede dito dahil check siya. So according sa rules ng chess, illegal move ang tawag doon. So hindi natin pwedeng ma-move yung king sa square na check pa rin. Okay, so ito yung next position. Okay, so ito ay black to play. So dito mayroong pass pawn yung black. Okay, so ang tamang move po dito ay queen to queen. Okay, queen to queen. So after queen e1, okay, so yung ibang mga players dito ay nagkakamali. So yung mali na move po dito ay rook takes queen. So mali po yan. So bad move yan. Bakit mali ito? Hindi mo ma-promote yung pass pawn. King takes pawn lang. Walang checkmate kasi walang depensa yung weak pawn. So ang tamang move dito after queen takes e1 ay i-promote yung pass pawn. So ito ay rules sa chess na kapag ang pawn ay umabot sa last rank ng kalaban mo, ay pwede yan ma-promote, pwede yan palitan kahit anong pieces. But usually queen ang ipapalit dahil ito yung pinakamalakas na pieces. Okay, so checkmate yung king dahil wala na siyang mapupunta na square. Okay, so ito yung next example. Okay, so black to move pa rin ito. Okay, so i-change muna natin yung position para mas maganda tingnan. So dito may dalawang square. Okay, may dalawang move dito na tingnan muna natin bago tayo mag-move. So ito yung tinatawag na discover check. Kapag alisin natin yung knight sa gitna, discover check ang tawag. Tactic siya. Okay. So kung kakainin natin yung king, double check. So yung king pupunta dito sa dark square. So wala na tayong attack. Okay, so kailangan walang winning chances, walang mate. Okay, ang tamang move ay dito sa kabila. Double check. Dahil ang king check sa knight, check sa rook. So ang tawag dyan ay double check. Hindi siya pwede dito dahil may knight dyan under control ng knight. So dito na siya sa white square. After rook e1, checkmate na yung kanyang king. Okay, next tingnan po natin yung next na example dito. Okay, so ito ay tatlong moves. Okay, so hindi tayo pwede mag-play ng bishop takes pawn kahit kakain. So walang winning chances yan. So ang tamang move ay queen takes pawn check. So queen takes pawn. Okay, so after queen takes pawn, so mayroon ditong two moves made. Ito lang yung kailangan. Sacrifice yung queen. Pagkatapos mamatiin natin yung king sa knight sa f7. Okay, so yan po ang icons. Okay, so dagdagan natin yung iba pang mga example. So ito, napakaganda ito na chess exercises para magkaroon kayo ng ideas paano gamitin yung pieces
mamatihin yung king. Okay, so tingnan po natin. Ito ay black to play. So black to play pala ito. Okay, so minsan tingnan po natin yung ating king. Bantayan po natin ang ating king na hindi mata. Okay, so pag kinain yan ng black bishop takes rook, blunder yan dahil makakapture yung kanyang queen. So, okay. So dito ay pangit yung posisyon ng king ng white. So madali lang atakihin. Ayan, ito may queen c2. Madali lang talaga ang atakihin. So after rook dito, may check dito sa ilalim. Okay, may check dito sa ilalim. Check balik yung rook. Okay. Okay, checkmate. So napakasimple lang yung ganun na ideas. Okay, so next. So ito ay black pa rin. Okay, so dito walang checkmate. So kailangan tingnan nyo kung may mate wala. So dito walang checkmate. So ito yung knight nakabantay dito sa dalawang square. Mayroon pa dito na control. So ito lang magandang move. Napakagandang move na ginawa. Okay, after bishop takes foot. So ang king ay checkmate. Hindi siya dito pwede sa dalawang white square dahil mayroong knight dyan nakabantay. Okay, under attack yung kanyang king ay check. So hindi siya pwede dito makalabas dahil may rook doon. Okay, so trap dyan ang kanyang king. So yan po ay mate. Okay, so next tingnan natin, ito yung next example. Okay, so ito po yung napakagandang ideas. Ito po ay pinning tactics. Pin kasi dito. Kakainin natin rook sacrifice. So yan po may naka-pin na bishop sa po. Okay, so ito po may naka-pin sa po. Yan po ay checkmate.